NFETs and PFETs. The polarity of a FET, N or P, is determined by the polarity of the drain and source. Sabi nga dyan, malalaman kung positive ba o negative. Depende lang sa polarity ng drain at source. Yun lang ang ibig sabihin ng N at P dyan sa NFET at PFET. Ang FET, ibig sabihin field effect transistor. NFETs. Ito ang isa sa structure ng NFET. Ito ang source at ito ang drain. Ang gate ang nasa gitna. Ayan, makikita na tatlo ang kanyang terminal. Tapos, ito ang kanyang polarity, negative para sa source at drain. At P, positive. Positive ang ginamit na substrate. N plus indicates that they are heavily doped. N plus, para sinabi nga heavily doped, yung area lang na part na to. Kasi nga, ang silbi ng heavily doped, pag mas maganda daw ang heavily doped, mas maganda ang conductivity. Sabi nga nila, pag masyadong mataas ang pagka-dope, ang semiconductor ay minsan parang conductor na nga talaga. Sa PFET naman, baligtad lang. Ang drain ito at ang source nandito. Tapos halos pares lang siya na structure. Dito makikita na positive na ang polarity nun, P+. Pero may N-well na ginamit. Ang N-well, may process yan. Di-discuss ng iba sa kung saan sakop ang paggawa ng transistor na ito. N-well para hindi maging magkakonekta ang P+, ang tong dalawang terminal na ito, ang drain at source. At makikita rin dito, bakit MOSFET? MOSFET pala ay sabihin metal oxide semiconductor field effect transistor. Ang gate, gawa siya sa metal. At itong part nito, yan yung nandyan yung oxide, kaya metal oxide. Tas ito, semiconductor. Kaya nga may doping para sa semiconductor. Tapos ang N-well, ang silbi niyan, para hindi nga magkadikit to. At mamaya papakita ko paano bumubukas, paano gumagana ang FET na ito. Yan, makikita ang structure. Yung kanina nga sabi ko, MOSFET, yung oxide na nasa gitna, at semiconductor nga itong part na to. Tapos yung FET na field effect transistor. Sabi dito, in modern processing, the gate material is polycrystal silicon, which is usually called polysilicon or just poly. And kung hindi na pala metal ang gamit, semiconductor na rin yung part na to, hindi na napalitan yung pangalan, hindi na nagtagumpay sa pagpalit ng pangalan. At sabi dito, poly na lang ang tawag. Makikita rin yan sa stick diagram. Ang part, meron dun part na poly na lang ang tawag, meron ding metal 1. May layer kasi siya. Oxide capacitance. Paano sinasolve to? Madali lang naman. Oxide capacitance, COX, is equal to epsilon over thickness over TOX. Ayan nga, sabi where COX is equal to oxide capacitance, TOX is equal to oxide thickness, at ang epsilon OX ay equal pa ulit sa isa pang constant na EO. At ang sibing ng constant na ito ay 8.854 times 10 raised to negative 12. Yan ang permittivity of free space. Lagi lang siya times sa 3.9. Ang constant na ito, constant 13 siya sa sharp na calcu, at sa Casio ay 30 plus. Hindi ko na sure, basta nandun siya sa 30 plus. Ito ang isang example. Consider a gate oxide that has a thickness of TOX is equal to 50 times 10 raised to negative 8 centimeters. Determine the oxide capacitance. Isa-substitute lang sa formula. Sabi nga, ito EOX over TOX. So, 3.9 times yung constant ng sa permittivity of free space over yung given na thickness. 3.9 times 8.854 times raised to negative 12 over 50 times 10 raised to negative 8. Ang sagot, 6.91 times 10 raised to negative 7 farad per square centimeters. Gate capacitance, katuloy lang siya nung kanina. Gate capacitance o CG is equal to COX AG, where CG is equal to gate capacitance. Yun nga, COX, oxide capacitance yan. Yun nga yung sa kanina, yung sinolve natin kanina. At AG, area of gate, may given lang na area. So, tutuloy lang.
parehas yung given na thickness, nagkaroon lang ng area na 4 times 10 raised to negative 9 square centimeters. So, direct substitution lang ulit para makuha ang gate capacitance, ita-times lang yung kaninang value sa area of gate. Ang given na area of gate, ayan, tinimes lang siya dun sa kaninang value na ating nakuha. At sagot, 2.76 femtofarad. Masyadong maliit. Ganun ang kanyang mga value. Is controlling current in an FET. Pwedeng gamitin ng FET as a switch. Pag walang voltage na naka-apply, para siyang open switch, infinite ang resistance dito. Hindi magkakonekta ang drain at source. Pag nilagyan naman siya ng positive, magkakaroon ng negative layer dito. Magkakaroon na ng connection ang drain at saka source. Magiging isa na itong N channel. Pag nilagyan kasi ng positive dyan, ma-attract dito ang mga electrons, kaya napapalapit sila dun. At parang nagiging tulay na siya doon sa drain at source. Pero yung positive, kailangan 0.7 voltage. Yung tinatawag na threshold voltage. Kailangan makamit yun para bumukas itong transistor na ito. Sa PFET naman, kabaligtaran lang. Kung kanina, positive ang kailangan, dito, negative ang kailangan kasi mag-attract ito ng holes. Pag na-attract na yun, magkakaroon ng connection ng drain at source. Ayan, magiging positive channel na siya, P channel. Kabaligtaran lang siya nung kanina. Siyempre, pag nagkaroon ng connection yun, meron siyang certain resistance, ang tawag ay linear resistance. Rn is equal to 1 over transconductance Vg minus Vth. Ang beta N ay transconductance. Yan ay kabaligtaran lang ng resistance. Ang transconductance ay ang unit niya ay mho at ang sa resistance ay ohm. Binaligtad lang na spelling. Times Vg, ang sabi ng Vg, gate voltage, at ang Vth, yan ang threshold voltage. Yun nga sinabi ko kanina. Where beta N is equal to micro N, ang micro N daw ay electron mobility. COX, yun yung oxide capacitance yung kanina lang, at width at length ng transistor. Electron mobility characterizes how quickly an electron can move through a metal or semiconductor. Yan lang ang meaning ng electron mobility. Okay na.